Son of God, in the season of Christmas, give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life and fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. This Christmas time, be glad in all hearts. Remember that Jesus came to save us. On this Christmas time, be glad in all hearts. Remember that Jesus came to save us. What He makes us feel inside is the love never dies. It's the love of Jesus Christ, Son of God, in the season of Christmas. Give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life and fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. Kakaibang damdamin ng aking darama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. At pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukubli kagalak ang hatid pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninong at ninang pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay
tunay na regalo. Buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, panahon ng pagpipigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Merry Amen. Christmas po sa inyong lahat, Comfy Family. Blessed Christmas and a blissful New Year. Sa- Comfy family. Amen. Thank you, Hallelujah. Sa Luke 2:10, sabi po doon, Glory to God in the highest and peace on earth to those with whom He is pleased. Or His favor. Ano, Alam ha? nyo, napakaganda Amen. po ng mensahe na to, ng Pasko, dahil yung pong glory to God in the highest po na yon, it is not just a wish, mga kapatid. Ito po ay affirmation ng glory ng Diyos na namamagnify sa buong mundo, especially during Christmas season. Pero dapat po, everyday yon. But it is especially magnified during Christmas season. At ako'y natutuwa po dun sa peace on earth, ang sabi po doon. Ang peace po dito na sinasabi, alam niyo kung ba't maraming hindi lumalapit kay Lord because of that peace? Kasi ang akala po ng marami, yung peace on earth is world peace. Yung peace on earth is the peace of God. Yes, hindi po ito tinutukoy yung world peace. Kasi po, ang peace na sinasabi po rito, nawala yung enmity between God and man. Dahil ipinanganak si Kristo Jesus, nawala na po yung galit ng Diyos sa atin, mga kapatid, Yun, dahil kay Kristo. Jesus Christ became The human. peace himself. Yes, full of grace and Yes. truth. Kaya, And only yes. those who know God will know this peace. Kaya isa po yan sa mga pinagpapasalamat natin tuwing Pasko, mga kapatid. Yang kapayapaan na meron tayo na hindi kayang i-explain ng mga tao sa mundo, pero nararamdaman lahat ng mga Kristiyano. Meron tayong peace of God and peace with God. Dahil si Jesus Christ ang incarnation, the doctrine of incarnation, na He became flesh, full of grace and truth. At siya ang nagtanggal ng enmity ng mankind dahil sa kanyang pagparito from cradle to cross to crown. Amen. So Ha? hindi po ito yung absence of war. Hindi po political peace ang pinag-uusapan dito. But
yung peace po, reconciliation of Yes. man with God. Ayan. Kaya ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay nakaunawa at nagkaroon ng ganitong kapayapaan. Ayan. Peace of God, peace with God, and peace sa kapwa-tao natin Ayan, ngayong Pasko. peace sa kapwa-tao. Magandang pagkakataon mga kapatid, itong Amen. Pasko. Baka mamaya, laging sinasabi ni Pastor, meron pa tayong kinasasamaan ng loob. O baka mamaya, may alam ka na sumamaan loob sa'yo, na wala yung peace between you. Ayusin din natin, mga kapatid. Ayan, ha? Oo. So, may His love and grace fill your home this Christmas. And may the light of God, Light of Christ. Christ guide you through the season. And amen. Of course, the miracle of His birth bring us closer to God. Amen. Amen. And we pray na ito pong Kapaskuhan na to ay bumuhos po ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng pamilya, especially sa Comfy family. And the love of Christ surrounds you. And may the love of Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with us all. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be in us all. Merry Christmas and a blissful New Year to all Comfy family. Amen. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Kumusta po tayong lahat? Narito bisita ko sila Pastor Ani. Inaranan nila ako ng Pasko. Ito lang masasabi ko. May Parkinson na wala tuloy ang Pasko. Amen. Kaya laban lang tayo. Amen. We wish you a Merry Christmas. Sa therapy, kailangan umawit ka kahit sintunado. Isa sa inaawit ko sa therapy, we wish you a Merry Christmas. Kailangan kasi ipasize mo yung bibig mo. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Amen. Matipid ako magsalita, pero alam na ng Diyos yung nasa heart ko. Amen. Nawa tayo pagpalain ng Lord. Amen. Pagpalain ng Lord. Amen. At pagpalain pa ng Panginoon. Amen. Salamat po ang ating buhay. Amen. Kami lang paglilingkod sa Amen. patuloy tayo sa samay, patuloy pa namin at akilain, banal na pangalan. Salamat. God bless you all. Amen. Magandang araw sa lahat ng aking mga kapatid. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sa buong taon 2025 na ginamit niya tayo sa ating gawain na magpalaganap ng magandang balita tungkol sa Kanya. Higit sa lahat, salamat din po Lord sa mga kapatid ko na patuloy na sumusuporta sa gawain para sa araw-araw na pangangailangan ng ating community. At patuloy natin mga kapatid na ihayag ang magandang balita sa Panginoon because life is a travel. Without God, wala po tayong lahat. And along the way sa ating travel, lakbay sa buhay, maraming, sabi nga, ang tinawag ang ating lupang ginagalawan ay Valley of Tears. Along the way po, maraming mga problema. Pero kung kay Lord po tayo, ay masasabi natin, nandyan siya at iligtas niya tayo, hindi naman nangangahulugan na walang problema kasi nandito pa tayo sa lupa mga kapatid. Kaya, pero kung si Lord ang kasama natin, ay meron tayong lakas na humarap sa anumang klase ng problema sa buhay. Kasi sabi nga, life is a travel. Always entrusting our life, body, soul, and spirit. Kaya mga kapatid, lagi tayong mag-pray kay Lord na pagtawid niya sa 2026, buong taon na naman, nagamitin niya tayo sa kanyang gawain. Pagkat kung wala siya, wala tayo. At salamat mga kapatid sa continuous na pag-support nyo sa ating community. And God bless us all. And Jesus loves us through Christ, our Lord.
Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa bawat isa. At nais ko pong magbahagi ng kapraso lang na maliban sa pagbati na bilang pag-alala lang naman po. Manala nyo, ito ay binigay sa isang morning devotion nila, Sister Ria. And I was really struck by this. Now, Luke 2:19, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Usually po kasi nangyayari pag Pasko, takbo dito, takbo dyan, tapos pagdating ng Christmas Day, hindi na ma-celebrate kasi pagod na magluto, pagod na mag-shopping. And I want to direct your focus on Mary's heart. Kasi sabi dito, she treasured up all these things and pondered them in her heart. No? Kasi ngayon, magtatapos na rin ng taon, makita natin dito that Mary treasured all these things. Ano ba itong all these things? Mary valued God's work in her life. Even before she was called to be the mother of the Savior, up to that point na tinanggap niya ang pagiging ina ni Jesus, everything that happened along the way, she valued all of it. Sa madaling salita, walang masamang tinapay sa kanya. Lahat ng pangyayari sa buhay niya ay binigyan niya ng halaga sapagkat alam niya ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos sa kanya. Kay Maria, dahil sa kanyang pag-focus sa Diyos, walang ordinaryo. Everything is extraordinary. Everything has value no matter what the situation is. And this Christmas, doon natin makikita how celebratory we are as Christians. Are we more on the provisions or are we more on the presence of God? Kaya si Maria, of course, that was the first Christmas, but it was not easy for her. She was young, she followed the instructions, but of course, there were a lot of questions going on. But because her heart was focused on what God is doing in her life, she learned to value all of these things, not because she understood them, but because she knew God was working in her life. So sa atin po, sa panahon ito, lagi naman nating naririnig, pero mahirap ngang gawin pag ang value sa'yo ay yung provisions lang. Ay wala ako nito, hindi ako nagkaroon noon. But with Mary, it was not the provision, but the presence of God. So sana itong Paskong ito magsimula. Ibig sabihin, huwag magtapos dito. Kundi, balikan mo, no? At maybe it's good to thank God, remember all the good things, and even the bad things, because all of these things are God's dealings to us because He loves us. And that is how Mary look at it. No? This is God expressing His love to me, no matter if I cannot understand everything. So, sa Psalm 103:2 nga, forget not all His benefits. So, when you really sit down and really, take a review of what happened, is there hindi lang may pera, hindi yung nagkasakit, ay may na-promote, hindi po yun. Kundi, God was there all the time. He never left you. He always provided, even times that we take Him for granted. He is always there for us. And He will be with us until 2026 at onward. So sa Paskong ito, sana, let's be more reflective. Hindi ko sinasabing mag-retreat ka, but really take time, not just saying thank you, but knowing what you're really thanking for. At kapag gano'n ang mindset natin, no matter what the challenges of 2026 are, it will not bother you. Not because there were provisions. It's because God will always be with us. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa bawat isa sa atin. God bless you.
Church bells ringing, people smiling everywhere, sharing happiness and joy in every way. To the children of God, to all the children of God, living in this world full of love. Christmas, Christmas, Christmas is in our hearts. Jesus, Jesus, Jesus Christ, the gift of God. Every minute, every hour of today, thinking of a special gift, I pray to the children of God, to all the children of God, surely would come along the way. Christmas, Christmas, Christmas is in our hearts. Jesus, Jesus, Jesus Christ, the gift of God. Let there be peace on earth, have mercy and grace rule within. For Jesus Christ, the gift of God. Let there be peace on earth, have mercy and grace from within. For Jesus Christ, the gift of God. Christmas, Christmas, Christmas is in our hearts. Jesus, Jesus, Jesus Christ, the gift of God. Jesus Christ, the gift of God. Glory to God, hallelujah, Merry Christmas, my dear people of God. Mula po sa pamunuan ng Comfy at sa aming buong pamilya, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at ituloy na rin at barigong bagong taon para po sa ating lahat. Isang masayang okasyon, the Christmas season. Ating inaalala, ating sineselebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. You know, the birth of Jesus is a momentous event. Kung tayo may birthday, we simply have a little party, a little celebration. Pero kapag ka-birthday po ni Lord Jesus, it's a great and wonderful celebration. Ang buong mundo ay nagsasaya, nagse-celebrate, kinikilala, nagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At paalala mga kapatid, tayo po ay merong mga ginagawang mga parties, gift giving and eating. Tandaan natin ang focus ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang birth of our Lord Jesus Christ is a wonderful gospel, a good tidings for all of us. Ito po ay isang magandang balita para sa lahat ng tao. Ito po ay balita para sa lahat ng tao na magbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao sapagkat ang kanyang kapanganakan ay nagdala ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon, nagkaroon po ng salvation ang lahat ng mga taong sa Kanya ay tumanggap. John 3:16. Tayo po ay napatawad sa ating kasalanan at ngayon, dinala na tayo ng ating Panginoon dito sa kaharian ng Diyos, sa Kanyang kaharian. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, siya na ngayon ang
ating hari ng ating buhay, our Lord and Savior. At ngayong tayo ay naririto na sa kanyang kaharian, tayo po ay pinamumunuan na ngayon ng mga panuntunan ng ating Panginoon. Yung kanyang mga nais na ipamuhay natin, gawin po natin mga kapatid, sapagkat ito po ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng ating Panginoon. That now we are living under the authority of the kingdom of God. Ito po ay isang napakabuting buhay para po sa ating lahat na mananampalataya. At ito ay naganap dahil sa una, pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay nabuhay at sa kanyang ministry, nung siya ay nandirito, pinangaral niya ang magandang balita ng kaligtasan, pinangaral niya ang tungkol sa kaharian ng ating Diyos, ipinangaral niya na kailangan mamuhay tayo ng isang bagong uri ng buhay at yan ay ayon sa pamamaraan ng kaharian ng ating Panginoon. We now have a new way of living, no longer the way of the world. Kaya itong Paskong ito ay napakahalagang bahagi sa buhay ng lahat ng tao sapagkat dito po makikita natin the ultimate love of God, the mercy of God. Ito po ay hayag na hayag sa buong sangkatauhan. Kaya ang Pasko ay pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi, love one another, pagmamahalan. Ito rin po ang diwa ng Pasko at ang yung pagsisisi, isa pong mabuting panahon din ito upang tayo po ay manumbalik sa ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So each and every one of us, my dear people of God, God bless us and Merry Christmas to all of us. Mula sa aming pamilya at mula sa pamunuan ng COMPI, kami po ay bumabati ng masagana at napakaligayang Kapaskuhan sa lahat, sa COMPI family of course. Magbabasa po ako ng mga talata upang sa aming pagbati ay maintindihan natin ang kahalagahan ng Kapaskuhan. Unang-una sa Mateo 1:23, tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagan itong Emmanuel. Iniugnay ng talatang ito ang kapanganakan ni Jesus sa propesiya na ang Diyos ay makakasama ng kanyang bayan sa isang nadaramang paraan na siyang tumutupad sa kahulugan ng Emmanuel. Pangalawa po ay ang Lucas 2:8-11. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon na lamang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang ikatlo po ay sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, ang Pasko sa Pasko ay pinagdiriwang natin ang mabuting balita na ang Diyos ay naglaan ng isang tagapagligtas upang magpatawad at mag-aalis ng ating kasalanan. Na ang Diyos ay naglaan para sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang makamit sa ating sarili. Na ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan mula sa lahat ng pagkakasala na nagre-resulta sa isang malinis na konsensya. Ang Diyos ay para sa atin, ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ay nasa atin, at ang Diyos ay nasa gitna natin. At tayo ay patuloy na nagpapasalamat kung paanong pinili ng Diyos ang mga mapagpakumbabang magsasaka at pastol upang ihayag ang kanyang mga layunin. Gayon din tayo, pinipili niya ngayon upang ang kanyang kapangyarihan ay maging ganap sa ating kahinaan. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong pagkatao. Ngunit maaring ang iyong mga kahinaan, hindi ang iyong mga kalakasan ang gagamitin niya. At kahit nasabihin mo, Panginoon, wala akong maiaalok sa iyo, ngunit ako'y iyo. Kung gayon, ang Diyos ay gumagawa ng isang kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng iyong kawalan. Ialay mo ang iyong sarili sa Panginoon kung sino ka.
at gagamitin kaniya. Ang kapanganakan ni Jesus na ihinahayag sa mga mahihirap na pastol ay nagsisilbi sa atin na pinipili ng Diyos ang mahihina, ginagamit ng Diyos ang mahihina, at pinagpapala ng Diyos ang mahihina. Ang mga karangian na ng mga pinagpapalan ng Diyos ay binigay sa mga beatitude sa Matthew 5:1-12. At ang mga ito ay malalim at kamanghamanghang na hindi kailanman mailararawan ng mundo bilang mapalad, na sinasabi nga bilang mapalad, subalit ito hindi maunawaan ng mundo. Ngunit sinasabi ng Diyos na ang mga nagdadalamhati, mapagpakumbaba, matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, mahabagin, may malinis sa puso, payapaan, at pagkauhaw sa katwiran. All of these things will make you usable and powerful in His hands. Naway maganap ang kalooban ng Diyos sa iyong pagkatao, kapatid. Sa kaharian ng Diyos, Pasko sa puso ang nagbibigay ng saya sa Kapaskuhan ngayon. Maligayang Pasko, Comfy Family. In Jesus' name, Amen. God bless everyone. Merry Christmas. Praise God! Good morning mga kapatid and Merry Christmas to all! Hallelujah! Merry Christmas po mga kapatid, Comfy Family! Amen! Sabi nga po sa Isaiah 9:6, "For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace." Napakabuti ng Panginoon. For this year, 2026, itong celebration ng Christmas, alam ko nga ang lahat ay nagre-rejoice. Hindi lang dahil tayo nakatanggap ng regalo, na puno ang bulsa at nabusog ang tiyan, kundi higit sa lahat, we remember na itong araw na to, itong kapanahonang ito ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At salamat sa Kanya, tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Talagang dapat tayo mag-celebrate dahil dyan tayo ay may mga bagong buhay kay Kristo. Wala na ang dati. Binigyan niya na tayo ng bagong katauhan. Thank you, Jesus. Hallelujah! Muli, mga kapatid, dyan po sa outreach natin sa Mendez, Merry Christmas sa inyong Merry lahat. Christmas! Napakasaya po ng Christmas party naganap po sa Mendez Outreach. Talagang sobra-sobra sa pagpapala. Materially, financially, most especially, spiritually. Alam nyo, nung nangyayari talagang celebration ngayon sa mga panahon ito, pinaabot lang dito na sumasa atin ang Diyos. God is with us. Sabi nga sa Mateo chapter 1 verse 23, "Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel." Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Alam naman nating lahat na tatlong persona sa iisang Diyos. So kasama natin ang Ama, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. God is with us. Alam nyo, kung baga, ang ating Diyos Ama sa langit, siya ang makapangyarihan sa lahat. The Creator of the universe, the heaven and earth. Siya, sa Kanya nagmula ang lahat at walang makahihigit sa Kanya. Omnipotent, omnipresent God, omniscient God, omnipotent God, at ang Panginoon, kumbaga, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit, sobre yung pagmamahal sa atin ng Diyos, ang Diyos ay banal, ang ating Diyos Ama ay banal. Grabe yung kanyang pagmamahal sa atin. Bagamat ang tao ay nagkasala, pero ang Diyos ay nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nang ang Diyos ay nagkatawang tao, pero siya ay Diyos, nagkatawang tao.
ipinanganak ng isang babae. Nang siya'y maging tao, namuhay na katulad natin. Lahat po ng hirap, dusa, sakit, naranasan niya. Kaya kung tayo may nakakaranas ng mga pagsubok ngayon, sabi sa Hebrews 4:16, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos na naiintindihan niya, nararamdaman niya nung ating mga pagsubok sa buhay. Because God is with us. Naging tao siya tulad natin. Mga kapatid, ano po? Nang siya'y maging tao, tinukso siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, hindi siya nagkasala sa kanyang pagiging tao at siya ay nakasunod sa kautusan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang Diyos Ama, Diyos Anak, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo ay sumasa atin. John 1:14, ang salita ay nagkatawang tao, namuhay, nakasama natin, punong-puno ng pag-ibig. Hebrews 4:15, tinukso sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi siya nagkasala. 2 Corinthians 5:21, hindi rin siya nagkasala, wala siyang kasalanan. Nang dahil sa Kanya, siya'y walang kasalanan, ngunit namatay siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Dahil dyan, tayong lahat ay naging matuwid sa harap ng Diyos, mga kapatid. Ngayon po, kaya ang Panginoong Kristo, God is with us. Pag hinanap natin ang Panginoon, hindi malayo ang Diyos, mga kapatid. If God is with us, who can be against us? I will never leave you. I will never forsake you. I will never abandon you. Mga kapatid, pag hinanap natin ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao. Saan siya nagpunta? Sa krus ng Kalbaryo upang akuin lahat ng ating mga kasalanan. Nang siya'y mamatay, nung ating kasalanan at lumang pagkatao ay kasama ng inilibing. At nang siya'y muling nabuhay, tayong lahat ay binigyan ng bagong buhay. Ngunit bago siya umalis dito sa lupa, natapos ang kanyang misyon, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya God is with us. Father, Son, and the Holy Spirit. Sa panahong ito, ang kumikilos sa atin ngayon, sa ngayon po, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya may fruits of the Holy Spirit ng Galatians 5:22. Mga kapatid, love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, humility, self-control, at ang Holy Spirit, Paraclete, Comforter, wisdom natin, at ang Holy Spirit, dadalhin tayo nito sa katotohanan, gagabayan tayo patungo sa katotohanan, mga kapatid. Kaya God is with us. Alam niyo itong planong ito, nung binasa ni Sister Maripas, Isaiah 9:6, a child is born to us, a son is given to us, and He will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and the Prince of Peace. Merry Christmas po sa inyong lahat. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yan po yung sa Luke chapter 2 verse 14. Yan ang mensahe ng ating Panginoon. Nais na ipahatid sa atin ng ating Panginoon dito. Sabi doon, glory to God in the highest. Angel announced Jesus' birth with the message of glory and peace. Kaya sabi, glory to God in the highest. Lagi nga, pinопроclaim natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa yung nandiyan pa? Sabi doon, peace on earth. Ayan. Doon sa John 14:27, hindi yung peace ng mundo yung binigay sa atin. Peace na kapayapaan na nagmumula kay Lord. Kaya napakaganda ng message na to na makikita natin, peace on earth. Mula nung dumating ang ating Panginoon, nagkaroon tayo ng magandang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon sa Romans chapter 5 verse 1. Ano sabi doon, Sister Ana? Now that we have
been put right with God through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, hindi lahat ng peace na yan napapa sa atin. Yun lang nakipag-isa kay Kristo. Merong matibay na relasyon sa ating Panginoong Hesus Kristo na tayo pinawalan sala at nagkaroon ng relasyon kay Lord. Kaya ngayon, nagkaroon na tayo ng kapayapaan na nagmumula kay Lord. Napakagandang mensahe yan na sa buhay natin, di ba? Nung unang panahon, walang peace. Pero nung makilala natin si Lord, nagkaroon tayo ng pakikipag-isa kay Kristo, pinawalan sala, at lahat ng nanampalataya, sabi sa Romans 5, nagkaroon ng kapayapaan na nagmumula kay Lord. Ano pa yung nais na ipabatid dyan? Sabi, goodwill toward men. Kaya sabi doon, laging gumawa ng mabuti. Sabi doon sa Galatians 6:9, kaya't huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon, tayo ay mag-aani. Yan ang nais ng ating Panginoon. Lagi natin siya i-glorify at na-receive natin yung kapayapaan na nagmumula kay Lord at magkaroon tayo ng mabubuting gawa dahil sa ang ating Panginoon, siyang unang gumawa ng mabuti sa atin, pinawalan sala tayo. Kaya dapat maigawad natin yung kapayapaan at gumawa ng mabuti ayon sa pinagagawa ng ating Panginoon Kristo. Sabi doon, paggawa ng mabuti, hindi nasasayang. Pagdating ng panahon, tayo ay aani. Amen. May pagpapala ng Panginoon. Kaya ngayon, tuwing papasok ang Pasko, ito na ngayon ang nangyayari sa atin dahil meron tayong kapayapaan na nagmumula kay Lord. Awitin namin. Ayan. Aking napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masamay bumubuti. Kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Isa pa. Aking napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masamay bumubuti. Kakaibang pakiramdam sa paligiran. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya ng dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kaya sabi doon, glory to God in the highest, on earth, peace, goodwill towards men. Thank you, Lord. Merry Christmas and a Happy New Year from Bartolome family! Maligayang Pasko at manigong bagong taon, Kompi Family! Bati Canada. Binabati ko po ang Kompi Family, North, East, West, South, at ang aking buong pamilya. Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Salamat sa maligayang buhay na nakaugnay sa Kanya. At Pasko na naman, maraming handa, ang mga damit pong mga bago, kaibang-kaiba talaga ang klima pagka magpapasko. Pero tandaan natin na ang lahat ng ugat, na iyan lahat ng yan ay nag-uugat dahil tayo ay may Kristo. Amen. Isinilang sa araw na ito ang ating Diyos, the Emmanuel God, our Savior. Kaya punuin natin ang pasalamat. Ang sabi ng 2 Corinthians 9:15, let us thank God for His indescribable gift.
Kaya punuin natin ng pasasalamat ang buong Pasko at bagong taon. At kaibang-kaiba ang buhay at pamumuhay ng mga mapagpasalamat sa Diyos. Yan ay natural na katangiang dumadaloy at nakikita sa bawat anak ng Diyos ang pasasalamat. Kapag tuloy-tuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos, daman-daman natin yung kanyang presensya. Anytime, every time, all the time, na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Basta itong Pasko at Bagong Taon, focus lamang tayo sa Panginoong Yesus. Huwag nating ibaling kung saan-saan ang ating pananampalataya. Maraming pwedeng umagaw sa iyong faith, pero nagpasya na ako na kay Jesus lamang ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord, mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Happy birthday, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat sa buong taong ito na tayo'y itinawid ng ating Panginoon at ang year 2025 ay masagana ang ating pamumuhay. May nais lang po akong basahin sa pangyayari sa buhay ko itong 2025. Sabi nga po dito sa Santiago 5, versikulo 10 hanggang 11. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Alam niyo po, ang salitang ito, sabi nga bago matapos ang taong ito ang aking pinanghawakan. Kasi bagamat nalalaman ng ating mga kapatiran ng aking physical condition, alam niyo po, talagang sabi nga nandun yung pagtitiis. Pero yung pagtitiis na to, sabi nga may magandang pangyayari sa buhay ko. At talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Dahil sa pagkakasakit kong ito, hindi ito naging sagabal sa aking paglilingkod. Lalo na itong year 2025. Umuulan ng pagpapala sa lahat ng aking napupuntahan. Sabi ko nga, hindi ako makapaniwala. Yung pagpapalang ibinibigay ng Lord sa akin. Talagang wala na akong hahanap-hanapin pa. At ang pagpapasalamat lamang sa tuwi-tuwi na ang sasambitin ng aking mga labi. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Lord has been good and faithful to us. At yan naman po ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa mga taong nananatili, nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na those who trust in the Lord, they will never ever be disappointed. Kaya dito sa Luke 2, nais ko pong basahin sa inyo. Sabi dito sa Luke 2, Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ayan, ito pong ating sineselebrate na to. This is a prophecy fulfilled. At ito ay para sa ating lahat. Dito, revealing Jesus as the promised deliverer, the anointed King, Messiah, Christ, the divine ruler, the Lord, born in Bethlehem, in David's city, to fulfill the prophecy and offer salvation from sin, a message for all people, not just to the shepherds. Ito'y sa ating lahat, mga kapatid. Ito'y katuparan ng pangako ng Diyos na nung una, ang mga tao ay they are already in danger of doom. But because of the love of the Father, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. Tayo po itong lahat, mga kapatid, kaya let's celebrate Christmas. Merry Christmas, Comfy family.
ibinigay ng regalo sa mga tao. O kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Pagbibigaya, pagmamahala, ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. At kami binigyan ng another na pagkakataon upang iparating sa inyo ang aming pagbati ng isang mapayapa, puspos ng kabanalang Pasko. At alam kong kayo enjoy na enjoy sa ating mga Christmas party na celebrate dahil lagi na lang si Kristo ay in presence, kaya it's full of joy. So, Sister Cora, ano ba kayong masasabi tungkol dito sa ating maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bagong taon. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng Comfy family. Amen, amen. Ano po, ibig lang naming ulitin na yung pong ating mga pinag-aaralan dito sa GMJ at sa kabuuan ng ating mga fellowship ay napakalagang hindi po natin basta narinig. Dapat po yung ating pag-pray na nawa po ito yung ating isabuhay. Dahil po ito ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Tulad po halimbawa, nung pong series ng aming pag-aaral tungkol doon sa 5 Candles of Advent, actually this is the fruit of the Holy Spirit. Napapanahon po ito higit kailanman na ito po ay lagi nating isa sa buhay. Dahil nga po una sa lahat, ang ating bayan ay hindi matahimik. Puspos po ito ng pag-aalala ng bawat tao at kung inyong mapapansin, halos ay palalim ng palalim, pagulo ng pagulo. Huwag nating i-focus yung ating pag-aaral doon. Ang sinasabi lang ng Diyos ay, ang sabi niya ay, if my people will humble themselves and call my name. At ang sabi nga niya ay, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kalang kasamaan,
papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sana po'y hindi maging parang anti-climax yung aming mensahe sa Paskong ito. Pero yun po ang ating tungkulin, mga kapatid. Maging participative tayo sa lahat ng nagaganap. Hindi tayo para sa mga rally na yan sa kalye, hindi tayo para magsisigaw, wala tayo sa kongreso, wala tayo sa ano pa mang sangay ng pamahalaan na greatly affected and has the power, military. Hindi po tayo doon. Ang ating po bilang mga Kristiyano, anak ng Diyos, ay ang patuloy na iluhog sa Diyos ang ating mga hindi kaya. Tulad nga po ng kapayapaan sana ay maganap na. Kapayapaan galing sa Diyos. At binigyan po tayo ng pag-asa dito sa Christmas na ito, doon sa ating mga pinag-aralan. At ang sabi nga po dito ay, yung kapayapaan yan ay kapayapaan between people, between nation. Napakagalo nga po eh. Pagkatapos niyan, ang pangako ng Diyos ay there will be joy because He will be here, He will be present. At yun nga po, ang sunod doon ay ito yung ginagawa niya dahil sa pag-ibig niya sa atin. So mga kapatid, yun po lamang aming mensahe at nawa po ay kasama palagi sa ating panalangin ang tungkol sa bayan, tungkol sa family, tungkol sa ating mga simbahan at tungkol sa ating mga sarili. Tayo po'y manalangin, Sister Cora, para kasama ng aming pagbabahagi sa atin ng pagpapala. O aming Diyos, tunay nga po ikaw ay tapat, makapangyarihan, puspos ng pag-ibig sa aming lahat. Minsan po namin idinadalangin sa iyo ang kapayapaan po ng Israel, kapayapaan sa Pilipinas, sapagkat kung walang kapayapaan, wala pong kagalakan, wala pong pag-ibig, wala pong pag-asa. Sa iyong pangalan, O Jesus, for the glory of God, sa iyong tamang panahon, iyong kalooban, baga na po sa amin ang iyong layunin na magkameron kami na mapayapa, lalo sa darating na taong ito, kapayapaan sa aming tahanan, kapayapaan sa aming bayan, kapayapaan sa aming mga puso't isipan, na kami po sa gayon ay makapagbibigay ng lubos na papuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Muli, mga kapatid, maraming salamat at masaya, masagana, puspos at pinagpalang bagong taon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Hallelujah. Merry Christmas po. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Yan po, ito pong ating Kapaskuhan. Alam natin na ito ay the greatest love story ever told. At alam nyo naman po na very popular po yung ating John 3:16. Ano po? Ang sinasabi nga po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Alam niyo po, isa sa very common dyan na ating pong laging naririnig, yung the word gospel. G-O-S-P-E-L came from John 3:16. Bakit kanyo po? Tingnan po natin, mabilis lang ha. G, di ba, yung pong God stands for G, di po ba? For God, doon ang G. So love the world that He gave His only begotten as yung Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting, and then L is life. So gospel. Doon po nabuo ang salitang gospel. Kaya yung pong John 3:16 ay talagang very, not only popular, kundi kabisado halos ng mga mananampalatayang Kristiyano. Napakasarap pong damhin ng pag-ibig ng ating Diyos. No po? Alam natin na ang sinasambit po dyan ay yan ang pinakang mataas na uri o klase ng pag-ibig. Tayo man po mga tao, mayroon din tayong pag-ibig sa ating kanya-kanyang asawa, kanya-kanyang mga anak, kaibigan, at mga kapatiran sa Panginoon. But then, ito pong agape or agape love is the highest kind of love. Salamat po sa Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isa at bugtong niyang anak para po sa ating kaligtasan. Kaya wala na pong hihigit pa, no, sa pag-ibig na inilaan ng ating Diyos para sa ating lahat. Kung kaya po patuloy nating tangkilikin ang diwa ng Pasko, hindi lamang po pag-ibig, hindi lamang po pagbibigayan,
kundi pagmamahalan, pagpapatawaran. Alam niyo po, ang isang napakagandang motivation po when it comes to giving, kailangan po we're giving out of love. Hindi lamang out of obligation or gusto lang natin, kundi napakaganda po na sa ating pagbibigay, sa ating diwa ng Pasko na patuloy nating mailalahad sa ating mga kapwa. Tayo po ay motivated by love, mga kapatid. So, mahalaga po na tayo po ay patuloy na magmahal sa ating Diyos, sa ating kapwa, at maging sa ating sarili. Doon din po nabubuo yung salitang joy. J stands for Jesus, O, others, and Y, yourself. Ngayon, akin naman po, Sister Wife. Ano ba ang masishare mo dyan, Sister Judy? Yan. Sa akin naman po, yung sa John 3:16, ang napakahalaga po na nakita ko po dito, hindi lang tuwing Kapaskuhan, ginagawad ang pagmamahalan, pagbibigayan, pagtutulungan, kundi sa buhay natin, mga mananampalataya bilang Kristiyano, ito'y everyday natin dapat pinapractice yung ating faith. Faith na ipinamumuhay una sa tahanan, pangalawa sa ating kapwa, sa mga taong kasama natin sa trabaho, sa mga kapitbahay natin na lagi nating nakakasalamuha, maging sa ibang lugar, lalo tigit sa panahon ngayon na maraming trahedya na nangyari sa ating bansa, mas lalo nating igawad ang tunay na Kapaskuhan, yung pagtutulungan, yung pagmamalasakit sa kapwa, pagbibigay, kung ano man yung meron tayo, wag na natin tignan yung anumang kakayanan ko, anong meron tayo, kundi yung maibigay natin yung mas pinahalagahan natin na dapat natin ibigay, yung bigyan natin sila ng encouragement, ma-comfort sila. Tapos, share natin ang lalo't higit ng Word of God. Pinakamahalaga po yun. At syempre, ang pinaka-the best, ituro natin sa kanila na laging tumawag, magtiwala, manalig, manampalataya sa Diyos. At yun po yung pinaka-the best na ma-share, maibabigay natin sa kanila. Ituro natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Kasi pag sa tao aasa, sabi nga sa salita ng Diyos, di ba po, ay kawawa ang taong umaasa sa kapwa-tao. Pero pag ang tao nagtiwala at umasa sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan, Diyos na kataas-taasan, nakatitiyak ka kapatid, na lahat ng anuman kailangan mo sa buhay mo ay matutugunan. Purihin ng Diyos. Kaya, yun ang aking nakita dito sa John 3:16, na kapag nakita natin ang pinakasusi sa buhay natin, ang magtiwala, umasa, manalig sa Diyos, lahat ng bagay ay ipagkakalob niya sa atin. Huwag tayo titingin sa tao, huwag tayo aasa sa tao, kundi tangi sa Kanya lang, sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. May naman pong anak, Sister Andrea. Ayun po. Halos lahat naman na po nasabi ni Mami at ni Daddy. Para sa akin lang po, John 3:16, for God so loved the world. Dun pa lang po, i-treasure po natin yung love na pinagkakalob po sa atin ni Lord sa araw-araw na buhay din na ating nararanasan dahil din po sa Kanya. Ayun po. Thank you, Lord. So yan po ang aming pagbati mula po sa Magadya family. Let's continue enjoying the very essence of Christmas. Ito pong Christmas season. Let us express love and then let us share the Word of God. And by faith, at umasa po tayo kay Lord, andyan din ang hope na tayo po ay kanyang kakalingain sa bawat sandali ng ating buhay. Merry Christmas po muli and a prosperous New Year to everyone. God bless us all po. Bye-bye. Maligayang Pasko sa inyong lahat.
Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko, sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat, Comfy Family. Thank you, Lord. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas po. God bless us all. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas, everyone! Thank you, Lord. Merry Christmas sa lahat po ng Comfy Family, sa lahat po ng taga North, East, West, and South. God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Kami po ay buong puso na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Sa aklat po ng Lucas, Kabanata 2, talatang 10, ang sabi po ay ganito, "Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Purihin ang ating Panginoon. Alam nyo, normal po na tayo ay matakot sa mga sitwasyon o pangyayari na hindi natin inaasahan. Subalit, ang sabi nga po, si Lord ang may control sa lahat ng bagay. Sa ating binasang talata, ito po ay bahagi ng tinatawag na Christmas story. Ibig sabihin po ay yung kapanganakan ng ating Panginoon na sinasabing siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Kaya ang sabi po ay magandang balita kasi yun po talaga ang totoo. Magandang balita na ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang Mesiyas, at ang tawag nga po sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin po ay God is with us. So kapag alam natin na ang Diyos po ay kasama natin, hindi po tayo dapat na matakot. Hindi tayo dapat na malungkot at hindi po tayo dapat na mag-alala sa ating buhay. Kasi si Lord ang may hawak sa ating buhay. Kaya itong Christmas season, enjoy po natin ang Paskong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, Merry Christmas! And a Happy New Year! Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Merry Christmas! Merry Christmas po. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Yan, purihin ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kapatid. At napakabuti po sa atin ni Lord. Meron pong nais lang po namin ibahagi yung isang mensahe ng Panginoon dito po sa Matthew 5, verse 16. Gayon din naman, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Yan, tandaan po natin tayo po ay tinawag ng Panginoon para po tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. At dito nga po sa ating binasa, 3 bagay po ang mahalagang bagay na nais po nating maunawaan. Una, ang Kristiyano ay tinawag na maging liwanag. Yan. Pag sinabi yung, lalo na ho ngayong Kapaskuhan, alam natin mga kapatid na talagang bakit nga ba sinisindihan ng ilaw? Diba? Sa mga plaza, sa mga bahay. Ibig sabihin, para
magkaroon ng liwanag. Kaya nga po ang sabi, ang liwanag ay may layuning magtaboy ng dilim. Di po ba? Kaya nga po ngayong kapaskuhang ito, yun ang layunin natin. Pangalawa, ano pa po? Ang mabubuting gawa ay patotoo. Di ba? Kaya nga ho sa ating bilang tayo yung mga mananampalataya, yun daw pong ating mabubuting gawa, ito ay patotoo na hindi naman dapat nating ipagmapuri. Ibig sabihin, no, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong liwanag na yun ay nakikita sa Kanya. At yung pong pangatlo, ang layunin ng liwanag ay ang luwalhatiin ang Diyos. Di ba? Yun ang layunin mga kapatid ng liwanag. At ang tunay na layunin ng buhay Kristiyano ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ang mga tao ay kailan nahikayat sa kabutihan, napalapit sa Diyos, nakaunawa ng pag-ibig ni Kristo. Sa paanong paraan po ito? Ia-apply po natin ito. Una, sabi nga po ay sa pamilya, maging ilaw. Saan daw po? Sa pamamagitan ng pangunawa at pagpapatawad. Kaya nga inong kapasuhang ito mga kapatid, alam naman po natin na ano nga po ba ang pinakabuod ng kapaskuhan. Sabi nga po ito ay pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran. Pangalawa, sa trabaho, paaralan, katapatan at kasipagan. Yan ang dapat na liwanag na nakikita sa ating mga mananampalataya. Sa komunidad, sabi nga po, pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Kaya ngayon mga kapatid, kapaskuhang ito, sabi nga po dito sa ating binasa, paliwanagin natin yung ilaw na nasa atin. Tandaan po natin, sabi nga po, ang liwanag, ito po ay nagtataboy ng dilim. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko po ngayong kapaskuhang ito, ngayong pagsapit ng bagong taon mga kapatid, makikita po sa atin ang liwanag na ito ay magdadala para marami tayong mga tao na madala natin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Yan. Merry Christmas po, mga kapatid. Merry Christmas po. Purihin ang Panginoon. Yan, andito po kami para bumati sa inyo. Pero bago Magandang Oo. Pasko po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Sige. May babasahin po ako sa isang quotation ni Charles Dickens. Yan. Ito po ang sinasabi. It is good to be children sometimes and never better than at Christmas when its mighty founder was a child himself. So sabi, napakainam na maging bata tayo paminsan-minsan at walang ibang pagkakataon na gawin ito kundi sa panahon ng Kapaskuhan dahil ang nagpanimula nito ay isang bata mismo, ang Niño Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Purihin ang Panginoon. Ang sabi nga sa kasulatan, hindi ba? Sabi nga, kung hindi kayo magbabago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa kaharian ng Diyos. Kaya sa Kapaskuhang ito, ang mensahe ko po ay ganito. Let us all be children this Christmas. We adults asking God like children to continue to bless us wisdom and strength to serve Him, more especially this coming year 2026. Kaya meron akong isang awitin na parang sa ating mga may edad na rin ang sinasabi. Sabi ng, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Jesus Christ is coming to town. Tandaan natin, He's always there, seeing everything that we do. Sabi nga ganon, He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you're been bad or good. So be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Jesus Christ is coming to us all. Amen. Ayan. Thank you, Lord. So, si Pastor po. Kaya nga sabi sa Proverbs, bata pa, train up a child the way they should go. And when they are old, alam niya lahat. So, education sa mga bata nagsisimula sa bahay. Amen. Alam mo alam niyo yung aking mga apo. Pag sinabi noon na
Sinong kumain ng mga cookies dito sa Christmas tree? Nung mga baby pa sila, alam Mga nila baby. ay si Santa Claus. Okay, o sige. But now, it's not anymore. Kaya ang mensahe naman sa akin ay ganito. Isaiah 9:6. For to us a child is born. To us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, and of greatness of his government and peace. There will be no end. Kaya ang lahat ng ito ay kailangang pinagpipray natin. Di ba? Amen. Okay. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos, sapagkat ikaw po ang nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan at ang lahat ng bagay na kakulangan sa aming kaisipan ay ikaw lamang ang maaaring makapagdagdag. According to Madeleine L. Engel, when we celebrate Christmas, we are celebrating the amazing time when the world that shouted all the galaxies into being, limited all power, and for the love of us came to us in the powerless body of a human baby. Amen. Dumating Nagkatawang po tao. siya Yes. na baby. At yung baby iyan, pakatandaan natin ha, hindi po ipinanganak sa ospital na ano na napaka High-end, oo. mahal. Pangmamahalin, oo. Isipin ninyo kung ano yung manger. Ano kaya ang amoy ng manger? Thank you, Lord. Hindi mo maintindihan talaga. At always be with us this Christmas season. Pero yung baby mismo, iba eh. Iba. Siya yung sinasabi din sa ating Wonderful Counselor. Amen. Pag sinabi mong Wonderful Counselor, siya po ay Dakilang tagapayo. madaling lapitan. Amen. Madaling lapitan yan. Mahirap yung counselor na hindi mong malapitan. Ang counselor na ito is a wonderful counselor. Mighty God, everlasting Father. Siya yung prinsipe ng kapayapaan and of the greatness of His government. Yung kanyang pamamahala, yung kapayapaan, Walang katapusan. walang katapusan. Eh ano nangyayari ngayon? Thank you, Lord. Yung walang katapusan ay kabaligtaran ng ipinangako ng Diyos kay Propeta Isaiah. At kailangan ang ipinangako ng Diyos, the prophecy will come to pass Praise God. through that baby. In the manger. Okay. May the love of that baby born in a manger will always be with us this Christmas season. Lagi, hindi lang Christmas season. Hindi lang buong pagpasko. Hindi lang.
At tandaan natin, lumaki si Lord. Hindi siya nanatiling baby. Oo. Yan. Amen. And the Spirit. And the spirit of forgiveness be showered to all our loved ones. And even to our enemies. Kailangan Purihin ang Panginoon. maisishare natin Amen. sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Thank you, Lord. Mananalangin na ba tayo? Manalangin tayo. Dakila naming Ama, salamat po sa mga pinakikita mo sa aming kababalaghan. That means joy, love, peace, and hope na nanggagaling sa aming Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord, for all the revelation na nakakamit ng bawat isa sa amin, sa inyo at sa ating lahat na nakakilala at nagdiriwan ng Kapaskuhang ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. And I am Sister Nilda and Pastor Fred. We are here to greet We you all. are here to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless God everybody. bless us all. Thank you, Lord. Amen. Ready? Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao, nakangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo.